ito, after na bahang Karina at pinagsama habagat. Ito naman yung sitwasyon ng aming bahay. Yan. Araw ng paglilinis, kaya kailangan natin paglinis. Pero ang hirap paglinis dahil nakita mo kung gaano karami nasirang bagay. Yan, buti na lang yung aking mga alagang aso survive kahit malaki ang baha. Nakasurvive sila. Pero ang itsura nila ngayon, halos puro putik dahil di pa kami nakapaglinis ng maayos. Halos ang aming gamit ay nalubog, sira. Kaya unti-unti lang kami naglilinis ng aming bahay. Kaya hindi ko pa masikaso ang aking mga alaga. Kaya po yung aming mga kasangkapan, inggan, kalan, anything na nasira. Yan ang aming kusina. Halos hindi mo mawari ko ang itsura ng aming kusina dahil sa bagyo Karina at habagat. Kaya ayan, still daw may baha pa sa loob. Ang baha sa aming lugar ay medyo isang sigulan. Papasok ka naman, mawala. Ang pasok, tapos ang tubig, napabaho, bura. Ang hirap maglinis. Nakakayamot. Pero wala tayong magawa. Nandiyan na yan. Ayan na. Nagpangagawin natin, tanggapin, at harapin ang panibagong pagsubok at panibagong umaga. Yan. Itsura pa rin ng aming bahay. Hindi para kami totally recovery. Dahil linis pa rin na linis. Dahil parang walang katapusan na paglilinis. And itsura ng amin sa labas. Dahil lahat ng gamit namin, nilabas namin. Ibang gamit namin, tinapon na. Hindi na namin pakinabangan. Mga pwedeng pakinabangan, pinili pa namin. Kaya yan. And mga libro ng mga bata ay notebook pa lang sa school. Ang dami na rin sira. Yung washing, yung lubog, yung mga notebook, candle box, wala na. Halos di na rin mapapanabangan. Iba diyang kumot, kinabla namin, pati yung foam namin na malaki, itinapon ko na rin. Nasa labas na yung foam, napakabigat yon. Nasa labas na lahat, kaya sa labas yan, hirap talaga.